Sa video na ito, aalamin natin kung ano-ano nga bang mga kasalanan ang magdadala sa tao sa impyerno. Lahat po ng tao po sa mundo na ito, kasama ka na at ako, lahat po tayo ay nagkakasala. May nagagawa tayong kasalanan at may mga magagawa pa po tayong mga kasalanan. Tayo po mga tao, meron po tayong tinatawag na sinful nature. Ibig sabihin po, pinanganak pa lamang po tayo, meron na pong kasalanan. Patunay po niyan na sa mga bata, kung titignan nyo po, wala naman nagturo sa kanila na magsinungaling o kaya man po mang-away. Pero ginagawa po nila. Wala namang mga magulang o kung sino man po mga tao ang magtuturo sa kanilang mga anak na makipag-away. Pero makikita natin yung mga bata, nakikipag-away na po sila sa ibang mga bata sa murang edad pa lamang po. Bakit? Dahil po yan sa sinful nature. Ayon nga po dito sa Psalm 51 verse 5, "Ako'y masama na buhat ng isilang, makasalanan na ng ako'y iluwal." Ang sabi rin po sa Psalm 58 verse 3, "Iyang masasama sa mulat mula pa, mula sa pagsilang ay sinungaling na." So ngayon mga kapatid, nalaman po natin na may sinful nature po tayo. Ngayon bumalik po tayo sa question na ano nga ba yung kasalanan o specific na kasalanan na magdadala sa tao doon po sa impyerno. So mga kapatid, wala akong masasabi na mga kasalanan or specific man pong kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno. Ang pinakamadaling sagot lang po na maibibigay ko po sa inyo, lahat po ng kasalanan, maliit man po yan o malaki, dadaling kanyan sa impyerno. So hindi na po natin pinag-uusapan dito kung anong klaseng kasalanan, gaanong kalaking kasalanan yan. Basta kasalanan yan na ginawa mo, dadaling ka yan sa impyerno. So ito'y halimbawa lamang mga kapatid para mas maintindihan nyo po. Halimbawa na lamang po, ang nagawa mo lang kasalanan sa buong buhay mo, ibig sabihin simula nung pinanganak ka hanggang mamatay ka, ay pagnanakaw ng piso. So ang tanong, dadaling ka ba ng kasalanan na yan sa impyerno? Ang sagot po ay opo. Dadaling kayo ng kasalanan na yan sa impyerno. Kahit isang kasalanan lang yan. At kahit maliit lang na kasalanan yan. Kahit sabihin mo na piso lang yan. Bakit? Kasi kasalanan yan. Ayaw ng Diyos ng kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. So ang tendency dahil nagkasala ka, dadaling ka yan sa impyerno. Malaki man or hindi yung nagawa mong kasalanan. Ngayon, ang nakakalungkot po na realidad, hindi lang isang kasalanan ang nagawa natin. Simula nung pinanganak po tayo hanggang sa panahon ngayon, napakaraming kasalanan. Kung bibilangin mo, baka milyong-milyong mga kasalanan na yan. At hindi lang yan, mayroon pa tayong sinful nature. Kahit wala tayong ginagawa, nagkakasala po tayo. So, ibig sabihin po mga kapatid, kung isang kasalanan lang ang magdadala sa atin sa impyerno, paano pa kaya yung mga kasalanan ginawa po natin noon pa man na sobrang dami na? Saan po tayo dadalhin yan? Siyempre po sa impyerno. Kasi mga kapatid, kung si Eva at Adan, alam naman natin, kinain nila yung prutas. Kung titignan po natin, parang hindi naman to ganung kalaking kasalanan, kakain ka lang naman ng prutas. Pero nakita naman natin yung consequence mga kapatid ng pagkain nila ng prutas. Pumasok po yung kamatayan. So, wala po yan sa laki or liit ng kasalanan na ginawa mo. So, kung titignan nga po natin, hindi lang naman sila sumunod ng isang beses sa ating Panginoong Diyos. Pero nakita po natin kung ano po nangyari sa ating mundo. At higit sa lahat, pumasok po yung kamatayan. So, diyan po natin makikita yung kamandag at tindi po ng kasalanan na nagagawa po sa tao. Ang sabi nga po dito sa Romans chapter 5 verse 12, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil dito lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. So mga kapatid, dahil po sa kasalanan, pumasok po yung kamatayan. So ano man pong klaseng kamatayan yan? Spiritual death, ibig sabihin nalayo tayo sa Panginoon, o kaya man po physical death, yung pagkamatay po ng ating mga physical na katawan. At higit sa lahat mga kapatid, yung eternal death, yung kamatayang walang hanggan sa impyerno. So dahil po sa kasalanan, pumasok po lahat ng kamatayan po na yan. So paano po yung mga kapatid? Hindi lang po isang kasalanan na nagawa natin, napakarami na pong kasalanan. At higit sa lahat, may sinful nature pa po tayo. Mula kapanganakan, nagkakasala na po tayo. Paano po yun? May impyerno po tayong lahat. Opo mga kapatid, totoo po, may impyerno po tayong lahat. Ngayon, ano po yung solusyon para doon? Ang solusyon po dyan mga kapatid, kailangan ipanganak ka ulit sa espiritu. Kasi nga po, kung pinanganak po tayo sa laman, may sinful nature po yan. Ngayon, ang kailangan gawin po natin, maipanganak po muli po tayo sa espiritu. Ang sabi nga po sa John chapter 3 verse 5 to 7, sagot naman ni Jesus, tandaan mo ang sinasabi kong ito. Malibang ang isang tao ay ipinanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng Diyos. Ang taong ipinanganak sa laman ay sa laman, at ang pinanganak sa espiritu ay sa espiritu. Huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo. Kayong lahat ay kailangang ipanganak na muli. So ito po yung solusyon ng Panginoong Kristo sa sinful nature na meron po tayo. Since pinanganak po tayo sa laman, at yung laman po, makasalanan po ito. Namana po natin ito kay Eva at Adan. Meron na pong kasalanan simula po nung pinanganak po tayo. So ang gagawin po natin, kailangan ipanganak po tayo muli. Ngayon sa pamamagitan na po ng Espiritu. So kapag nangyari po yun mga kapatid, meron na po tayong bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo.
Hindi na po tayong dati, yung pinanganak po sa laman na may sinful nature. Ngayon po mga kapatid, nung tinanggap natin ang Panginoong Kristo, may sinful nature pa rin. Kasi nga po, wala pa po tayo sa langit, nasa mundo pa po tayo. Pero ang pinagkaiba po mga kapatid, sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, hindi na po tayo katulad ng dati. Na kapag nagkakasala po tayo, uulitin na naman natin. Na kumbaga parang walang nangyari kapag nagkasala po tayo. Kapag nagkasala po tayo, nagkakaroon po tayo ng conviction at humihingi na po tayo ng tawad sa Panginoong Kristo. Hindi na po katulad ng dati. At hanggat maaari po, umiiwas na po tayo sa kasalanan kasi po gusto na po natin mamuhay na may kabanalan sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo. Yun na po yung pinagkaiba kapag pinanganak ka ng muli. So, hindi po mawawala yung sinful nature, magkakasala ka pa rin, pero bagong tao ka na sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So, hindi po ito yung religion. Hindi po ito kung ano pa man pong mga doktrina. Ito po yung malinaw na sinasabi po ng Panginoong Kristo. Kailangan magkaroon ka ng bagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Nang sa ganon, maligtas ka. At higit sa lahat, hindi ka mapunta sa impyerno. Sabi nga po sa 1 John chapter 3 verse 9, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat nananatili sa kanila ang binhing mula sa Diyos. At dahil ang Diyos ang ama nila, hindi sila maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Mga kapatid, dahil anak na po tayo ng Diyos dahil sa Panginoong Kristo, maaaring magkakasala pa rin po tayo at hindi pa rin po mawawala yan. Pero, hindi na po tayo magpapatuloy po sa mga kasalanang ginagawa po natin. Iiwasan na po natin yan at tatalikuran na po natin yan. So yan po yung mangyayari kapag ikaw ay nakikristo na at ikaw ay ipinanganak muli. Ibig sabihin, bagong nilalang ka na. So habang tumatagal po yung panahon, imbis na pasama ka ng pasama, nagiging mabuting tao ka na. Mas lalo ka nagiging banal. Hanggang sa pagdating po ng ating Panginoong Kristo. Kasi po mga kapatid, kapag dumating na yung Panginoong Kristo, lahat po ng nananampalataya sa Kanya, babaguhin po. At doon na po natin mararanasan totally yung kaperpektuhan. Pagdating po natin sa langit, doon na po natin mararanasan talaga yung wala ng kasalanan nasa atin. Kasi nga po, haharap na po tayo sa Diyos. Kailangan po, wala po tayong kasalanan ni isa man sa ating mga puso. So, doon na po yung talagang pinaka-final sanctification po ng ating mga buhay kapag tayo po ay nasa langit na. Ibig sabihin po, perfecto na po tayo, wala na po tayong kasalanan. Sabi nga po dito sa 1 John chapter 3 verse 2, mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos ngayon, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Ngunit alam natin sa pagdating ni Kristo, tayo magiging katulad niya sapagkat makikita natin kung sino talaga siya. So mga kapatid, pagdating po talaga ng panahon, pag tayo po ay nasa langit na, magiging perfecto po talaga tayo. Dito sa lupa, hindi pa po, pero unti-unti na po tayo napapunta po doon. So salamat na lamang po sa Panginoong Kristo dahil siya po ay bumaba po dito sa lupa. Siya po yung naging sagot po para makalapit po tayo sa Diyos. Sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, nalapit po tayo sa Diyos. Sa pamamagitan po ng Panginoong Kristo, napatawad po yung kasalanan po natin. Ibig sabihin, kahit gano'n pa pong karami, kahit gano'n kabigat po yung kasalanan na nagawa po natin, ano man po yan, ano man mga nakaraan nating di magaganda, sa pamamagitan ng Panginoong Kristo, nalinis po tayo sa ating mga kasalanan. So malilinis tayo sa ating mga kasalanan kung tayo ay magre-repent sa Kanya, kung tayo ay hihingi ng tawad sa Kanya. So yan po ay dahil po sa biyaya po ng ating Panginoong Diyos. Kumbaga na-justify po tayo sa lahat ng kasalanan natin. Anong ibig sabihin po nito? Simula nung tinanggap mo yung Panginoong Kristo at humingi ka ng tawad sa Kanya, lahat ng kasalanan ginawa mo, maliit man yan or malaki, gaano man yang kabigat, kinalimutan niya na yan. Tinitingnan ka na ngayon ng Diyos na parang wala kang nagawang kasalanan. So ganyan pong katindi yung grace po ng Panginoon. Kinalimutan niya na lahat. Malinis ka na ngayon sa harap ng Panginoon. Ang nakikita na ng ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Kristo. Kumbaga siya na yung naging panakip-butas sa lahat ng kasalanan mo. So yung mga kasalanan po na magdadala sana sa atin doon sa impyerno, tinanggal na po lahat ng Panginoong Kristo yan. Simula po nung humingi tayo ng tawad sa Kanya, pinatawad na po tayo ng Diyos. Kasi po mga kapatid, walang ibang makakapagpatawad po ng kasalanan po natin, kundi ang Panginoong Kristo lamang. Sa pamamagitan niya lamang po. Kahit gano'ng ka-advance yung technology po natin, kahit gano'n na pong katatalino yung mga tao, kahit marami na po tayong alam sa siyensya, hindi po tayo niyan dadalhin sa langit, hindi po niyan mapapatawad yung mga kasalanan natin. Noon pa man po, sa panahon po natin ngayon, ang makakapagpatawad lang po sa mga kasalanan natin at yung magdadala sa atin doon sa langit, walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Ngayon kapatid, kung hindi ka pa humihingi ng tawad sa Panginoon at hindi mo pa tinatalikuran yung mga kasalanan mo, sasabihin ko na sa'yo, dadaling ka yan sa impyerno. Ano mang klaseng kasalanan yan, maliit man yan or malaki. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngayon kung hindi ka hihingi ng tawad sa Panginoon at hindi ka mananampalataya sa Kanya, mapapahama ka, mapupunta ka sa impyerno. Pero mga kapatid, ito yung pag-asang sasabihin ko sa iyo, kahit na gaano pang kadumi ka ngayon, kahit ano pang mga kasalanan pinagagawa mo, maliit man yan or malaki, handa kang patawarin ng Panginoong Kristo. Makakapasok ka pa rin sa kalangitan kung hihingi ka ng tawad sa Kanya at mananampalataya ka sa Kanya. Ililigtas ka ng Panginoon ngayon din kung mananampalataya ka sa Kanya.
So kapatid, ito yung time para ibigay mo yung buhay mo sa Panginoong Kristo at para sumunod sa Kanya. Huwag mo nang palagpasin yung oras na ito. Hindi mo alam kung ano mangyayari sa buhay mo. At yung kasalanang nasa puso mo, siguradong dadaling ka niyan sa impyerno. Ngayon, mananalangin ako at sa pananalangin ko, nawa nga sumunod ka dito. Sa pagsunod mo sa panalangin ko, sinasabi mo sa iyong puso na nananampalataya ka na sa Panginoong Kristo. Humihingi ka na ng tawad sa Kanya at gusto mo na magkaroon ng panibagong buhay sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. So kapatid, kung gusto mo magkaroon ng buhay na walang hanggan at gusto mong mapatawad yung mga kasalanan mo na nasa puso ngayon, sumunod ka sa aking maikling panalangin. So manalangin tayo. Panginoong Hesus, pinupuri kita at pinapasalamatan. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Humihingi ako ng tawad sa mga nagawa kong kasalanan. Tinatalikuran ko na po lahat ng kasalanang mga ginawa ko. Tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Simula sa oras na ito, ang kalooban mo na ang masunod. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. So kapatid, kung sumunod ka sa panalangin ko, ikaw ngayon ay meron ng buhay na walang hanggan at ang pangalan mo ay nasa aklat na ng buhay. At higit sa lahat, yung kasalanan mo na nasa puso na magdadala sa'yo sa impyerno, wala na yan. Kinalimutan na lahat ng Diyos yan. Meron ka ng bagong buhay ngayon. At ikaw ngayon ay mapupunta na sa langit. Sa mga kapatid ko na maaaring nanampalataya na sa Panginoong Kristo, patuloy lang din kayo na mamuhay na may kabanalan, sumunod sa kalooban ng Diyos, umiwas sa mga kasalanan, at patuloy na magpabago sa ating Panginoong Diyos habang naghihintay tayo sa Kanyang muling pagbabalik. So yun lamang mga kapatid ang gusto ko pong bahagi sa inyo. Sana po may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Hanggang sa muli po, magkita-kita po tayo sa susunod na video. Salamat po sa inyong panonood. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo.